Tingnan nyo to mga minamahal, kung paano dinurog ni Atty. Claire Castro itong si former President Duterte. Kasi nag-aalak kibuloy na din itong si Digong eh. 'Di ba kung si Kibuloy mga minamahal self-proclaimed, 'di ba, na son of God. Ngayon naman itong si Digong self-proclaimed na isa siya bilang hero. Meron bang hirong mamamatay tao? Nagtataka lang ako paano magiging bayani yung taong napakadaming pinatay ng mga inosenteng Pilipino? Ayan o ngayon, ito kasi, alam nyo, ito yung isa sa speech ni former President Duterte doon sa Hong Kong. Patungkol nga to sa ICC eh. Sabi niya, ang hingiin ko sa inyo, total ganito na lang ang swerte ko sa buhay. Okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magagawa eh. Hulihin tayo o ikulong. Ay, talaga, si Digong mukhang ibang movement to. Gustong ikulong, magpapahuli pero nandyan sa Hong Kong. Hindi makauwi ng Pilipinas. Ano yun? Kaya lang, meantime, mag-contribute kayo. Maski 5 dolyar or 10 dolyar para paglabas ko sa presuhan, pagawan nyo ako ng monumento katabi ko si Rizal. Yabang, no, ni Digong. Nasaan yung mga ninakaw ninyo? Di umano. Ba't hindi yun yung ipagawa ninyo ng monumento? Yung mga ninakaw ninyo, kaya dami-daming confidential funds. Kaya dami-daming pera. Tapos hihingi pa kayo sa mga OFW. Diba, nakakarampot na nga lang yung sweldo niyan. Malaki pa yung tax na binabayaran sa ating gobyerno. Kapal mo naman, Digong. Kapal ng muka. Anyway, ito yung sabi ni Atty. Claire. Siguro po ang pagdeklara ng isang tao na hero ay dapat hindi po siya ang nagsasabi nun. Totoo! Kaya nga sinampal na naman po ng katotohanan ni Atty. Claire itong si Kadigungan. Hindi lang yan once, hindi lang yan twice, nakakatatlo na. Sabi ni Digong noon, mga minamahal, pinipilayan daw itong si BP Sara para hindi makatakbo sa 2028. Sabi naman ni Atty. Claire noon, paano pinipilayan? Pinapasagot lang siya kung saan napunta yung pera ng taong bayan. Pagpipilay ba yung ganun? 'Di ba? Ang pinipilayan ninyo, yung taong bayan, hindi si Sara. Pangalawa, yung martial law daw, mga minamahal. Ang resback naman ni Atty. Claire, yung ginawa mo sa Mindanao, hindi ba martial law yun? Yung ginawa mong pagpatay sa napakaraming Pilipino, hindi ba dark times yun? Diba? Tapos ngayon, ito, yung pagiging bayani. Grabe, ang kapal ng mukha ni Digo. Ang sarap teresin. So, sobrang kapal talaga, hindi ko siya ma-reach. Mga minamahal. Alright, basahin pa natin itong sinabi ni Atty. Claire. Taong bayan ang magsasabi kung siya ay naging hero at pagawan siya ng monumento. Tama, taong bayan yung magsabi dyan. Hindi yung nagsaself-proclaim ka. Maybe sa mga taong hindi na biktima ng AJK at bloody tukhang, maaring magpunyagi at pumalakpak. Pero paano naman iyong mga namatayan at iyong pamilya na nawalan ng kanilang mahal sa buhay dahil lang sa walang due process? Kagaya nga ng sabi ko sa inyo mga minamahal, hindi nga kinikilala ni former President Duterte yung salitang due process. Diba, sabi niya pa nga noon mga minamahal, he don't care about human rights. Diba, gumaganon pa siya. Basahin nga natin, may nag-comment. Ipagawa ng monumento, sabi ni Alberto Nicolas, pagawa ng monumento, ilagay sa Manila Zoo. Ka-feeling, itatabi kay Rizal? Kahit dumi ng kuko ni Rizal, ay di mo mapapantayan si Rizal. Si Rizal ay marangal at dakila. Karangalan, siya ng lahing Pilipino, ikaw Diggs, kahiyan ka ng Pilipinas. Exactly. Tama yung comment ni Alberto Nicolas. Si Jose Rizal ay malinis. Si Jose Rizal ay karangalan ng bansang Pilipinas. Si Jose Rizal ay nagdala ng dangal sa ating bayan. Pero itong si Digong, kahihiyan ang ginawa sa bansang Pilipinas. Pangungupal ang ginawa sa ating mamamayang Pilipino, panggagarapal sa kaban ng bayan, at higit sa lahat, pamamahiya. 'Di ba? Kasi nagmumura, binastos pa ang Diyos.
So, hindi pwedeng gawing bayani, mga minamahal, ang isang bastos. Di ba parang si Kibuloy lang din, self-proclaimed. Si Kibuloy daw, appointed son of God. Ito namang si Digong, appointed hero. Ano ba naman yan, mga minamahal? Di ba? Si Rizal lumaban sa Kastila. Si Digong, kumampi sa China. O paano ka magiging karangalan ng ating bansa? Paano ka i-declare na hero? Aber nga, sige nga, matanong lang mga minamahal, paano i-declare na bayani itong si former President Duterte, ang layo niya kay Rizal. Si Rizal, nakipaglaban sa mga Kastila. Si Digong, kumampi sa China sa mga nananakop sa atin. Diba? Ay nako, sige, magpabaril ka sa luneta. Nakakaloka talaga itong mga minamahal. Oh, sabi ni Renato, ano yan? Bayaning nangungoto. Oh, sabi ni Absidi de Guzman, putragis, karamihan sa kanila, mga ordinaryong manggagawa, kukutongan mo pa sila. Ang 5 dolyar ay malaking bagay na sa kanila. Wala talaga kayong pataw. Pangungutong pong ginawa mga minamahal ni former President Duterte, yung manghihingi ng pera sa mga OFW. Kinutungan nyo na nga yung mamamayang Pilipino, ginatasan nyo na nga, mangungutong pa kayo. Yung sagot ni Atty. Claire, mga minamahal, kung mapapansin ninyo, on fire. Diba? O, real talk, malala. Bato-bato na lang sa langit, matamaan ka sana, magalit. Kaya nga sabi ko sa inyo, kay Atty. Claire, walang pagsisisi na na-appoint siya bilang Presidential Communication Office. Dahil sa kanya palang ubus na yung oras ng mga DDS. O, hindi sila nakakapagpalaganap ng fake news kasi kay Atty. Claire Castro pa lang, naharang na sila. Kasi kay Atty. Claire, nakukup up agad ng mainstream. Sa mga DDS, kailangan pa nilang magpa-viral. Diba? By the way, mga minamahal, yung ugali nito ni Digong, parang feeling ko na ay na-judge something, na ay na-judge siya sakit. Yung narcissistic personality disorder. Alam niyo yon, yung napaka-very manipulative, diba? Yung napaka-abusive din sa power. Yung feeling mo siya yung superior sa lahat. Ganyan yung ugali ng merong sakit na narcissistic. Parang si Sarah. Diba? Mga feeling main character. Isa namang mga hudas. Nakakaloka. Alright, mga minamahal. Yun po. May nag-comment oh. Buhayin nyo ko, sasampalin ko yan. Nakakaya itong ginawa ni Digong, magpakabayani. Diyos ko, ginulo mo yung taong bayan tapos gusto mo tawagin kang bayani. Kupal ka ba, boss? Huwag ganun, masama yung ganung pag-uugali, boss. Hindi tama yun. Alright, yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.